Buen dia, mis amigos, mis amigas, and welcome back again sa aking channel. Ito na naman ang inyong kaibigan, si Rodback. And my today's solar project is a 12-volt system. Gamit ko ang 200 watts na monocrystalline panel, 100 ampere hours na sealed lead acid battery, and a 20 amperes solar charge controller. And on this video, i-discuss ko rin sa inyo kung magkano ang nagasto ko nito at kung ano ang kayang pagganahin ng ganitong setup. Kaya wag na nating patagalin, sisimulan na natin. Welcome back again mga kaibigan. First of all, pag-usapan muna natin kung ano ba ang kayang pagganahin ng isang 100 ampere hour na battery. By the way, this is not a sponsored video. Sarili kong pera ang pinambili ko sa battery na ito at sa lahat ng materials na ginamit ko sa project ko na ito. By the way nga pala, please support my channel by subscribing at like and share the video. At kung mayroon kayong katanungan, just comment it down below. First, ano ba ang battery capacity? In short, ang battery capacity ay yun yung electricity na kaya mong gamitin sa isang battery sa isang cycle na mula full charge hanggang fully discharged ng battery. So, ang measurement ng capacity ng isang battery ay yung ampere hour. Makikita natin sa mga battery, merong 35 ampere hour or 50 EH or katulad sa gamit ko ngayon na 100 ampere hour. Yan yung capacity ng battery. Ang battery, meron din itong C rating. It could be C10 or C20. At ang C rating, ang maging guide mo kung ilan ba dapat lang ang maximum na draw mo sa isang battery during discharging or ilan lang ba dapat ang kayang tanggapin ni battery during charging. For example, sa battery na 100 ampere hour at meron itong C20 rating, 100 divide natin ng 20 would be 5. So, 5 amperes lang ang recommended maximum draw ng battery para maabot niya ang rated capacity sa loob ng 20 hours. Kung meron ka namang battery na 100 ampere hour at C10 rating, 100 divided 10 would be 10 amperes. So, yan din yung recommended maximum draw ng 100 ampere hour na battery na C10 rating. Ano ba ang kayang pagganahin sa isang 100 ampere hour na battery? Para mas maintindihan ng karamihan, i-convert muna natin siguro sa watts hour ang 100 ampere hour. Kasi sa tingin ko mas maintindihan ng karamihan pag watts yung pag-uusapan natin kaysa ampere hour. Para makuha natin kung ilang watts hour ang 100 ampere hour na battery, so sa pagkuha ng watt hour, ang 100 ampere hour i-multiplied lang natin sa voltage niya, which is 12 volts. So 100 ampere hour multiplied natin ng 12 is equal to 1,200 watt hour. Yan yung theoretical power na kayang isupply ng 100 ampere hour na battery. Take note, theoretical lang yan kasi in reality, hindi natin magamit lahat ng power na yan dahil may mga losses pa tayo sa system. Like sa wiring. For example, ang wire sa load side mo masyadong mahaba, mas mataas ang losses nun kumpara doon sa maiksing wire. Tapos, halimbawa gagamit ka ng inverter, meron ding losses yun. So, sabihin natin in reality, 85% lang yung pwede nating makuha sa battery minus sa mga losses. Tapos, meron rin tayong tinatawag na battery DOD or depth of discharge. So, sa lead acid battery, para tumagal yung battery, dapat yung DOD is i-maintain lang sa 50%. So, dapat 50% lang ang maximum i-discharge sa battery para humaba ang buhay nito. So, ibig sabihin, ang 85% ng 1,200 watts hour is 1,020 watts hour. So, 50% of it is 510 watts hour. So, yan yung advisable na dapat lang ma-discharge sa 100 ampere hour battery natin para tumagal yung buhay ng battery. Pero, pwede mo rin namang isagad ang gamit sa battery. Pero ang disadvantage nga lang nun is
mas madaling bumigay o masira ang battery kapag ginamit mo ng sagad-sagad palagi. So anong pwedeng patakbuhin sa 510 watts hour? Halimbawa, sa aking project, yung load ko sa system na ito ay puro lang LED lights. 3 pieces na 4 watts, 1 piece na 5 watts, at 7 pieces na 1 watt LED lights. Puro 12 volts yan. So total wattage ng LED light ko is 24 watts. So 510 watts hour ng battery, divide ko ng 24 watts. So estimated na pwede kong magamit ang battery is 21.25 hours bago maabot sa 50% DOD ang battery. Ang sinasabi ko dito is 21.25 hours mula nang ma-full charge ang battery hanggang ma-discharge ito ng 50% at wala ng charging. Another example, kapag mayroon kang dalawang 12 volts na electric fan na tag 15 watts plus 6 pieces na 5 watts LED light na 12 volts din. So total load mo ay 60 watts. So 510 divided by 60 is 8.5 hours. So magamit mo ng 8.5 hours ang battery at dapat mo na itong ma-recharge after 8.5 hours para hindi bumaba sa 50% DOD. Another example, meron kang 6 pieces na 12 volts, 8 watts na LED lights. So 6 times 8 equal to 48 watts. So 510 divided by 48 is 10.6 hours. So 10.6 hours estimated mo siya magamit bago mo ma-reach ang 50% depth of discharge. Take note ha na ang tatlong example ko ay wala ng charging after ma-full charge ang battery. It means mula full charge hanggang 50% DOD lang. Walang battery charging in between. Ibang usapan rin kasi yung gumagamit ka ng load habang nagcha-charge. I hope naintindihan niyo. Dito naman tayo kay solar PV or photovoltaic or solar panel kung tawagin. Sa solar panel, mayroong dalawang klase, polycrystalline at monocrystalline. Mas mura ang polycrystalline compare kay monocrystalline, pero mas higher ang harvest ni mono compare kay poly. Ang PV panel ay mayroong 25 years estimated lifespan or pwede pang mas mahaba pa doon. Pero habang tumatanda ang panel, yung effectiveness din nito ay bumababa rin. For example, for 1 to 20 years old na panel, ang effectiveness nito ay nasa 99 to 90% na lang. At pag more than 20 years old, baka nasa 80% na lang ang effectiveness nito. So itong panel na ginamit ko ngayon ay 200 watts monocrystalline panel. So ilang power ba ang kayang i-produce ng isang 200 watts na solar panel? Sa computation, kung gagamit tayo ng 5 hours na under the sun si solar panel, multiplied lang natin ang 200 watts to 5 hours. So ang kayang ma-produce ni solar panel is 1,000 watts hour. Yan yung computed energy niya na kayang i-produce ng solar panel. Siyempre, hindi palaging 1,000 watts hour ang kaya niyang i-produce dahil magdidepende din yan sa weather. Kaya nga, 5 hours lang ang gamit sa computation. Na-average na lang 5 hours sa whole day. Yung ibang bansa, ang average lang nila is 4 hours. Para sa akin, dito sa Pinas, mas maganda kasi ang araw natin compare sa ibang bansa. Kaya para sa akin, pwede pa nga gamitin natin ang 6 hours sa computation kapag summer. Pero 5 hours na lang ang i-average natin kasi may buwan din naman na tag-ulan. Pero at least alam nyo paano nyo ma-compute kung ilan ang ma-produce ng isang solar panel. Depende sa capacity nito. At depende kung ilang oras nakababad sa araw. So ito yung specification ng panel natin. 200 watts monocrystalline. Yan, makikita mo na rin dito. Peak power 200 watts. Tsaka yung maximum power voltage niya na 18.5. Tsaka yung ibang parameters. Tsaka yung bigat niya. Ayan. 14 kilogram. So ito yung solar charge controller na gagamitin ko ngayon. So pakita ko lang sa inyo kung anong laman sa loob ng box. So ayan siya.
So ito na yung solar charge controller. $20 ito. Yung model niya is ML2420. So 12 volt system yung gagamitin ko ngayon. Dito pa lang sa harap makita mo yung ibang specification niya at details like maximum load power, ayan, 240 watts. Tsaka yung maximum charging current niya na 20 amperes. So ano pang laman sa loob? Mayroon din ito ay temperature sensor. Kakabit natin doon sa battery para ma-monitor yung temperature ng battery. So dito ikakabit yan. Ayan, temperature sensor. So lahat naman ng solar charge controller halos same lang yung position ng mga connection niya. Yung PV, dito natin ilalagay yung connection ng panel, then battery, tsaka load. At ano pa ba yung nasa loob? Meron ding kasamang user manual. So, English lang lahat. Ayan. And, mayroon din siyang some instruction for installation kung paano ikakabit yung solar charge controller. So, mayroon din siyang steps kung paano ikakabit. Selecting an installation location. So, pag mag-install ka, dapat kasi mayroon talagang space. Hindi yung doon mo ilalagay sa masikip na lugar. So, dito makikita mo rin yung at least yung distance or space na kailangan ng solar charge controller. Yan, meron din siyang diagram para sa wiring. Ayan. So, ito yung parang quick installation manual. Tsaka, mayroon na rin siyang makikita nyo. Mayroon siyang butas. So, ito yung tanggalin ko lang. So, ito yung pinaka-guide mo para sa butas na gagawin mo. Para ito lang yung dadalhin mo at hindi ka mahirapan sa pag-connect. Kasi mamaya, pag yung solar charge controller pa yung gagamitin mong guide, baka mamaya malaglag or tsaka mahirap kasi mayroong harang. Yan, kaya the best ito para sa pag-connect mo. So, ayan lang yung laman ng box ng solar charge controller. So, ano ba ang trabaho or purpose nito sa isang solar setup? By the way, ang solar charge controller ay meron din itong capacity. Hindi rin pwede kahit anong solar charge controller lang ang ikabit mo sa isang setup. Dapat match din ito sa load at capacity ng solar panel. So, itong solar charge controller ko na ito ay 20 amperes na MPPT or Maximum Power Point Tracking. Meron pa kasi isang klase na solar charge controller, yung isa ay PWM or Pulse Width Modulation. Hindi ko muna isasama sa video na ito ang kaibahan ng dalawang controller. So, dito muna tayo kay MPPT. At ano ba ang trabaho ng isang solar charge controller? So, ang trabaho nito ay parang gwardiya. Nagkukontrol sa pumapasok at lumalabas. Parang ganon. So, ang solar charge controller naman ay ang nagmumonitor ng charging at discharging ng battery. So, ito yung pinakagwardya mo sa system para hindi mag-overcharge or ma-over-discharge si battery. Dito mo rin mamomonitor kung meron kang problema sa system mo. So, dito makikita ang status ng iyong setup. At nagdi-display din ito ng mga troubles sa setup. So, paano niya minomonitor ang system?
or paano minomonitor ng solar charge controller ang system. First, magsimula tayo early in the morning. Pagsikat ng araw at kapag ma-detect na ni controller na may voltahe na binibigay si solar panel, at pag umabot na sa minimum voltage requirement ni solar charge controller ang voltage na binibigay ni solar panel, then i-switch off na ni controller ang load side kung nakaset ito sa auto at magsimula nang mag-charge si controller kay battery. Sa simula, i-boost charge muna niya si battery para madaling mapuno. Then once full charge na ang battery, ang gagawin naman nito ay 83 charge na lang ito ang battery. At pagdating naman sa gabi at wala nang pinoproduce na voltahe si solar panel, ang gagawin naman ni controller ay i-on na naman niya ang load side kung nakaset ito sa auto on. Kapag naka-on naman ang load mo, tapos umabot na sa 50% DOD ang battery, i-off naman niya ang discharging nito. Pero yung load lang doon sa nakakabit sa load side ng solar charge controller. In case gumamit ka ng inverter para sa 220 volts, hindi kasama yun sa i-off ni solar charge controller kasi nakadirect ang inverter sa battery. Pero sa inverter, mayroon din itong setting para mag-off or ma-disconnect ang discharging once umabot na ng 50% ang battery. Okay, isa sa mga gamit na kailangan natin is ito yung T-roof at yung mga clamp. Sa clamp, mayroon kang ibang klase. Mayroong mid-clamp. So, kung dalawang panel ang sayo, so kailangan mo ng mid-clamp in between doon sa panel. Pero pag isang panel lang, tulad sa project ko ngayon, so kailangan na natin ng end clamp. So, apat na ganitong clamp ang kailangan natin. Ito yun. Ayan. Apat. So, mamaya i-discuss ko kung paano ikakabit ito. Dito muna tayo sa T-roof. Itong T-roof, ito yung mag-hold doon sa railings. Which is, ang railings naman yung mag-hold ng solar panel. So, pag bumili ka ng T-roof, may kasama na itong screw, rubber, at yung T-roof, at kasama yung fixtures niya para doon sa railings. So, paano ba ikabit ito? So, kung sa roofing mo ilalagay, batong mo yung rubber sa roofing. So, ipatong mo yung T-roof sa rubber, and then i-screw mo na siya. So, doon mo siya i-screw sa metal part ng bubong o sa trusses para mas matibay. Okay? Sa akin, hindi lang ako nag-rely dito sa rubber. So, ang ginagawa ko, before ko ikakabit, naglagay muna ako ng seal para sure na hindi magliliking yung bubong. Ngayon, pag nakabit mo na ito, yung T-roof, ayan, kailangan apat ito. Or depende sa laki ng setup mo. So, partner-partner palagi yan. Ayan. So, paano ba ikakabit ang railings naman? So, ito yung railings natin. Once nakabit mo na yung T-roof, so, make sure lang pag kinabit mo, align siya. Kasi pag hindi masyadong align, baka masira pa yung panel or ma-deform yung railings natin. So, yung railings, dalawa yung parang kanal niya dito sa side, tsaka yung sa top part. So, paano ba natin ilalagay? Ganito lang yan. Once na nakatayo na yung T-roof mo, ipwesto mo lang yung railings, then, i-slide mo lang ito papasok. Ganun lang. At once pumasok na, antay mo muna. Subukan natin dalawa para balance.
Dito sa paghigpit, kailangan natin ng Allen wrench. Pag nasa bubong na, kailangan mong i-level. Dapat level siya. Ayan. So, ganyan lang yung pagkakabit ng T-roof tsaka railings. So, pakita ko lang ulit paano ipasok yung fixtures na to. Hindi natin isama na yung T-roof para mas maganda tingnan. So, ganyan lang. Katayo lang siya. Then, pasok mo na siya. Then, saka mo higpitan. Once na nahigpitan mo na, hindi na lalabas yan. Kasi maglalak na siya. So, pag kinabit mo na yung panel, pakita ko ulit sa'yo mamaya. Yung pagkabit naman ng clamp is halos pareho lang siya doon sa style or sa method ng T-roof. Isa-slide mo lang din ito. Once na pumasok na, ilagay mo na yung panel dito at higpitan mo na siya. Ganoon lang. Ito is end clamp kasi isang panel lang yung kakabitan ko. Pag dalawang panel, yung end clamp sa dulo at sa middle part ay yung mid clamp naman. So, ang ibang kailangan natin para mabuo yung setup is yung PV cable, mga breaker, DC breaker, MC4 connector. Ito yung gagamitin natin para ikabit natin yung panel dito sa cable. So, ikakabit natin to dito sa cable. Sa breaker naman, from panel to solar charge controller, ang gamit ko is ito yung miniature breaker. 20 amperes. Ayan. So, dito ko ilalagay yung breaker box ko at dito naman yung solar charge controller. So, kailangan ko lang ng access para dito sa panel ko. So, kailangan ko magbutas muna dito para mapasok ko yung wire. Kasi, nandito yung wire nung solar panel sa taas. Ito nga pala yung mga breaker ko sa 5 kilowatt ko na on-grid setup. So, kailangan ko magbutas muna dito para mayroon tayong access sa separate panel ng aking 12 volt system.
So medyo na-delay tayo ng kunti kasi nilagyan ko muna to ng pipings para pa punta doon sa loob ng bahay. Hindi ito kasama sa project ko ngayon, kaso lang ginawa ko na siya para in case in the future baka gusto ko maglagay ng inverter sa loob ng bahay or kaya wiring galing sa battery ko or galing dito. So mayroon na akong access. Kaya niready ko na lang siya bago ko ikabit yung solar charge controller natin. So dahil na-fix na yung box natin, meron na rin tayong mga butas, isusunod naman natin yung solar charge controller. So ang gagamitin natin, itong guide ng padala ng kasama ng solar charge controller. 네, 한 살씩 나눠. 네. Isa pala sa i-consider nyo pag nagbutas kayo, titingnan nyo yung likod. Baka maya may mga wiring katulad dito sa akin. Medyo may mga wiring na dumaan dito sa likod. Kaya double check talaga palagi para iwasan natin na tamaan yung mga wire. So, i-discuss ko lang sandali, paano ba ikakabit yung breaker doon sa kanyang rail. So, first, make sure na yung
locking device niya is naka-release. So, release muna natin. Ayan. Ganyan. Tapos, once naka-release na, saka mo siya ngayon isasabit. Una, itong may parang triangle na kanal. Parang ganito. Ganyan. Ulitin ko. Ganyan. At once na posisyon na, saka mo siya ngayon i-lock. Meron lang. Medyo maluwag lang yung rails. Lagyan na natin ng pangpasikip. Tanggalin ko muna ulit. So sa pagtanggal naman, ganito lang din. Gumamit ka ng screwdriver. Tapos, hilain mo siya para matanggal. Lagyan natin ng pampasikip kasi nag-i-slide yung yung breaker natin. Yung pwesto kasi nito dapat is nakahiga. Kaso lang doon sa area ko, mas nice kung nakatayo. Okay, pakita ko sa inyo ulit kung paano ikabit. So ito, naka-release na. Dapat naka-release. Ganyan. Dapat ganyan yung pwesto niya. And then, dito muna natin isasabit. Ganyan. At saka natin ipwesto. Once na napwesto na, saka natin pipindutin itong locking device. Okay. So, ayan. Masikip na siya dahil dito. So, tandaan nyo rin pala, pag DC, yung voltage na dumadaan, DC din yung gagamitin natin na breaker. Hindi pwede yung AC. So, dapat DC. Tsaka gusto ko lang rin i-discuss. Mayroon kasing breaker na tulad nito. Dito, yung breaker, mayroon siyang, ito yung symbol niya. Dito, walang symbol. Dito, mayroon siyang symbol. Ibig sabihin, dito yung supply mo. At dito naman yung sa load side mo. Kasi wala siyang symbol dito. So, dapat dito. Kasi, pagkaalam ko, pag dito mo ilalagay yung supply, hindi ito mag-work. Baka masunog pa. O masira lang. So, compare dito, mayroon isang akong compare dito, mayroon akong isang breaker na mayroong dalawang symbol. Alam ko pagkatawag nito is polarized DC breaker. Tingnan mo, dito positive, dito naman negative. Tsaka dito positive, dito naman sa kabila naging negative. So sa pagwa-wire naman nito, kung dito yung supply mo, ito yung magiging load side mo. So, kung positive pumasok dito, dito na rin yung positive side. Basta dito yung supply. Ngayon, pwede mo rin siyang gawin. Dito yung supply mo. So, ibig sabihin, ito yung positive sa supply. Ito na rin yung magiging positive na side sa load side. So, ibig sabihin, kung ito yung supply, ito yung susundin mo na polarity. Kung dito naman yung supply, so ito yung susundin mo na polarity. Dito lang dito sa isa, positive, negative. Kung positive dyan, dito mo ilalagay yung positive sa load side. Pero dito,
hindi siya advisable na lalagyan mo to dito ng supply. Dapat ito load side lang palagi kasi hindi gumagana yung tripping mechanism nito. So makikita mo dito may drawing din siya dito. Adjust lang natin kasi hindi pasok. Ayun. Okay, sukat muna tayo ng mga wiring. So ang ginagawa ko sa talagang ina-actual ko na sukat para hindi sayang yung putol. Kasi pag putol ka lang ng putol, sayang yung sobra. Okay, kabit muna natin yung wiring. Unahin natin yung temperature sensor. Okay, ikot ko lang muna. Kasi sobrang haba. Ayan. Tsaka ikabit natin yung connector niya. Ayan. Kaya importante talaga na mayroong marking ka para hindi ka na mahirapan or hindi mo makalimutan pagkabit mo. Kasi pag sa box nito, nakakabit na ito. Kaso lang maliit nga yung butas natin kaya kailangan kong tanggalin.
Kaya pag nagkabit talaga, kailangan double check. Kasi mahirap pagkaroon ng loose connection. Yan. Okay, hila ng konti para sure talaga na mahigpit. Ngayon, kabit na natin dito. Inikot ko lang, baka hindi siya gagalaw. Tsaka ito, kasi sobrang haba, talian na natin. And ngayon, dito na naman natin siya idadaan sa yung ginawa natin na protection niya dito. Cable. Okay. So, dito ko siya kinabit o dinikit sa may taas ng battery. Okay, ang sunod, lagyan natin yung PV cable. So, tingnan lang kung maluwag yung mga terminals ba, kasi hindi pa naluwagan. Tapos sinalpak nyo, kala nyo pumasok, yung pala hindi. Or kaya kala nyo nahigpitan, yung pala hindi. Napakita ko lang sa inyo. Okay, pakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo yung PV na terminal. Yan yung naka-full release siya. So, dapat ganyan bago nyo ipasok yung wire. Dito sa battery naman, kung titingnan nyo, naka-half lang siya. Kaya, baka maya hindi nyo mapasok yung wire. Tsaka yung sa load naman, tingnan nyo, mahigpit na yan. Ibig sabihin, kahit ilagay nyo yan, hindi yan magkakapit yung wire kasi nakapasok na siya. Dapat, yung status niya is katulad ng, or yung position niya katulad ng PV plus tsaka minus. Kaya dapat double check palagi bago ikabit yung wire. Okay? So, una natin ikakabit yung plus ng PV side. Ayan. Double check ulit kung masikip na ba siya, mahigpit na ba. Tapos ito naman yung sa PV negative side. Sa pagko-connection, walang problema kahit ano yung unahin mo. Pero dapat sa pagko-commission or kaya pag-switch on, dapat palaging una yung battery. Yan, skip na. So, PV, dito natin ikakabit yung galing sa panel natin. So, dito papasok. Dito talabas papunta sa solar charge controller. So, ikabit muna natin to. So, ganun din. Titingnan nyo lang, positive. Diretso na siya dito sa positive. So, itong pula. Okay, yung itim sa negative side.
Tsaka sa paghigpit, huwag naman yung over tight kasi baka mabasag nyo yung terminal. Tama-tama lang, mapi-fail nyo naman yun. Okay. Ayan. So, PV going sa breaker ng PV at yung wire. So, nandito na kasi nakaset up na yung wire natin sa PV. Ito yun. So, yan naman yung ikakabit natin dito sa supply part. Kasi from panel, susuplayan niya ng kuryente si surcharge controller. Ngayon, sunod naman natin si battery. Ayan natin yung positive. Sa solar charge controller kasi palaging positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, luwagan muna natin ito kasi hindi natin maluwag. Ito, later na natin ikakabit muna. Unahin ko muna itong sa may load side. Tingnan. Okay. Okay. Yun na yun. So, sunod natin si battery naman.
So, isusunod muna natin si battery wire. Okay, so yan yung purpose no. Dinikit ko na wire. Limutan ko yung tawag nito. Dapat pagkabit, lapat na lapat yung terminal lug. Ayan na. So yan na yung connection natin. Battery sensor, solar panel wire, PV plus, PV minus, battery wire, battery plus, battery minus, and load. So dito sa load na to, 12 volts lang yung load natin dito. Kasi yung project ko na to, sa ilaw ko lang, sa gate, saka sa four corners ng bahay ko. So sa ganito na wiring, pwede nating i-testing si solar charge controller. Kasi nakakabit na yung wire natin galing sa battery. Naka-off pa lang yung breaker natin. Malalaman mo naman kung saan yung off at on ng breaker. Sa breaker na ito, pag in-on ko, kita ko na sa inyo, i-on ko yung sa load side. Pag in-on mo yan, magre-red. Ayan. Ibig sabihin, naka-on yan. So, dapat, pag mag-connect ka, dapat naka-off muna lahat. Para may control ka sa commissioning mo. At saka, iwasan mong i-on yung solar panel na hindi pa naka-on yung battery. So, kukunan mula natin ng voltahe si battery. Dito na natin kukunan kasi nakakabit na siya dyan. So, gamit tayo ng tester. So, sa tester ko na ito, lagay mo lang sa voltage. Ngayon, kasi DC yung kukunin natin na kuryente, kaya dapat naka-DC din siya. Mayroon ng ibang tester na mayroong AC-DC. So, dito naman, isang selector lang, dito mo lang sa mode kukontrolin. So, dapat at least dito, mayroon tayong mga 12.8 na voltahe kasi bago pa yung battery natin. Ayan, so 12.8. So dahil naka-off pa, kung kukunan ko dito na side, wala pa yan. Wala pang voltahe. Kita mo, millivolts lang yan. Ayan. Wala siyang voltahe. Okay. Dito, mayroon siyang 12.8 volts. Pag mali yung pwesto mo ng probe mo ng tester, magsasabi naman niya siya na mayroong negative. Tingnan nyo. So, mayroon siyang negative dito. Kasi baligtad yung lagay natin ng probe ng tester. Ayan.
So ngayon, isi-switch on natin yung battery breaker at titingnan natin si solar charge controller. Yan, umilaw na. O kasi yung reading ng solar charge controller natin is 12.8 volts. Pareho lang siya dun sa tester natin. So, yung settings ng battery, kasi mayroon itong 4 o 5 na settings, naka-sealed na siya. So, tama dun sa battery natin na ginagamit. Kasi pakita ko lang sa inyo yung battery na pwede sa kanya. So, ayan. So, mayroon tayong sealed, lead acid, gel lead acid, open lead acid, lithium battery, and saka user defined. So, dito sa user defined, mababago mo yung settings. Ngayon, yung solar charge controller na ito is naka-default yung setting niya sa sealed na lead acid battery. So, tingnan muna natin yung kung ano yung mga display niya. So, naka 12 volts na rin siya. Kasi nasa-sense niya 12 volts na ito. So, ito yung voltage ng battery. Ito yung main monitoring display natin. Tapos yung sunod. Oh, sorry. Dito. Ito pala. Naka-manual control pa yung ilaw. Yan, makikita nyo. Nag-on yung load. Yan, tsaka na-off yung load. So ngayon, ito, naka-manual pa yung control ng load. So mamaya, ilagay natin sa automatic kasi yun yung ang purpose ko na paggabi, automatic iilaw, tsaka sa umaga, automatic naman mag-off. Yun ang purpose ko sa project na ito. Para at least, lumabas kami sa bahay, mayroon akong ilaw automatic, hindi ko na tulad dati na ino-on ko na siya, maalis kami ng umaga at alam namin na gabi kami uwi, ino-on ko na siya yung ilaw. Kaya mas magasto yun. At least dito, automatic na siya. Okay, sa display naman, so yan, main display. So ito yung voltage ng panel, kaso lang wala pa tayong panel, kaya 0 voltage. Ganon din yung amperahe or charging current ng panel. Kaso lang wala pa nga tayong panel. So maya mayroon tayong ano yan pag na-connect na yung panel. So ito naman, ito yung battery, yan yung battery voltage, 12.8. Tapos yung load current. Kaso lang wala pa nga tayong load, kaya 0 pa rin siya. Tapos ito naman yung charging capacity ng battery. Ito yung sa device temperature. Ito yung kinabit natin doon sa battery. Sa battery ko kinabit yung sensor. Kaya ito yung temperature ng battery natin. So ito naman yung settings ng load. Yan yung manual settings. Pwede mo rin tong babaguhin. Depende sa gusto mo. Gusto mo manual or automatic or ilang oras yung ilaw niya or continuous yung ilaw niya. So sa manual naman makikita nyo. Ayan. So sa manual naman makikita nyo kung ano yung mga setting. So ngayon naka 15 siya. So nasa manual mode tayo. Okay. So tayo yung mag-switch on tsaka off ng load niya. So dito man tayo sa 0. So nakasulat niya nighttime on and daytime off. So automatic na masa-sense ng solar charge controller yun. So siya na yung mag-off at mag-on. Yan yung gusto ko dito na iset. Kasi yan nga ang purpose ko sa project ko na ito. Dito naman sa 1 to 14, depende ko ano yung number na ilalagay mo. Yan yung i-on niya yung load mo, depende dito sa settings mo. The load will be switched off after working for a present period of time. So ayan, so yan yung mga load.
normal on mode. So, yung normal on mode, palagi siyang nakailaw 24 hours. So, sunod niya is ito yung alarm. So, sa mga alarm niya, makikita mo rin dyan kung ano yung alarm in case mayroong alarma sa solar charge controller mo. Dito rin sa manual, makikita mo rin yan. Ayan. Abnormality display and warnings. Ayan. So, dahil EO or E0, no abnormality. Ayan. So, kung mayroon kang ganitong alarma, dito makikita mo na kung ano yun. At least may idea ka na. Like E1, battery over discharge. Ayan. Tsaka, kung ano yung lead indication niya. So, makikita mo dito. A3, battery under voltage warning. Ayan. So, kaya, napaka-importante din yung manual na babasahin natin. Okay? Sa sunod yan, babalik na siya sa pinaka-main display niya. So, isuswitch off ko muna yung battery breaker dahil tatapusin pa natin yung mga connection. Balikan natin ulit yan pag natapos na lahat ng connection natin. So, isusunod natin na i-connect yung sa load side from the breaker going to sa load side natin. Yan yung terminal block ko. Kita nyo. Ayan. So, nakakabit na yung mga ilaw ko dyan. 12 volt system ito. Lahat ng ilaw na nakakabit dito is 12 volts. Yung sa gate ko, sa four corners ng bahay ko, tsaka sa garage ko, 12 volts yun. Kaya, separate siya dito sa main system ko. Kaya dito natin ikakabit yung load side ng solar charge controller. Papunta dito sa terminal block na ito. Okay, ito yung terminal block doon sa 12 volts ko na mga ilaw. Sa bahay ko, ako lang yung nag-wiring lahat ng connection. Kaya mayroon akong drawing dito para at least kung yung misis ko, instructionan ko kasi pag sumasakay ako ng barko, maya magkaroon ng problema, at least madali niyang basahin pag ganito kaysa yung single line diagram na pang professional talaga na mga pang electrician. Tsaka sa dami ng wirings, at least mayroon na akong diagram na in case makalimutan ko yung pagkabit ko. So, yung gano'n na naman, yung pula, dito natin ikakabit sa pula din. So ito yung sinabi ko nga kanina na iba tong breaker na to kasi dalawa yung symbol niya dito. So ito yung magiging supply natin. Kaya yung labas ng positive side, straight lang siya dito. Pero makikita nyo dito, negative. Pero kasi ang susundin natin kung saan yung supply, ito yung load. So from positive dito, dito naman yung positive natin. Eh yung pula dito natin ilalagay. So ma-disregard mo na yung symbol. Okay, load side ng ECC
red papuntang positive, black papuntang negative. Then, sa other side, red pa rin. Kahit may nakasulat na negative na symbol. Kasi dito tayo magbe-base dahil ito yung supply natin. Load side lang ito. Ganon din sa negative, from ECC negative side. Ayan, papunta yung black wire, papunta din dito sa black wire. Disregard pa rin natin yung positive symbol. Kasi ito load side na ito. Ito yung natin, supply side. So, kumpleto na yung wiring natin dito sa side na ito from PV papunta doon sa taas. Yung panel na lang yung kulang natin na hindi pa nakabit. Tapos yung sa battery papuntang solar charge controller, and then yung sa load papunta doon man sa terminal block para doon sa load ng ilaw. So, titestingin natin ulit with the load na siya. Lalagyan ko ng load. Meron na kasi akong ilaw na nakakabit. Ito dito. Bali, tatlong 3 watts at isang 5 watts. So, it means 3, 6, 9, 14. So, meron akong 14 watts na load for the moment. Kaya, titingnan natin kung tama ba yung i-display ng solar charge controller sa load ko. So, sa 14 watts na load, so at least nasa 1 point something siya. So, 1.2 something. Kasi 1.2 times 12, maging 14 yun. Dapat yung amperage ko dito at least nasa 1.2 or 1.1 or nandyan lang siya kasi maliit lang yung load ko. So, titingnan natin kung tama ba yung i-display ng aking clamp meter tsaka ng aking solar charge controller. So, i-on ko yung battery. Ayan, nag-o-on na yung solar charge controller natin. So, i-on ko manually yung load para dun sa ilaw ko. Tingnan natin kung ilan yung maging load ko. Naka-on na. On ko lang yung breaker ng load ko. Ayan, umilaw na yung mga 12 volts ko na ilaw. So, titingnan natin dito kung ilan ba yung amperahe niya. Ayan, tama nga ako. 1.2. To confirm, i-confirm natin. Susubukan ko sa aking clamp meter dito sa my load side. So, ito yung sa load side ko. Titingnan natin. As per control, solar charge controller, 1.2 siya. So, dito naman tingnan natin kung ilan. Ayan, halos pareho lang. 1.12. Sa solar charge controller ko ngayon, naka-display yung 1.17. Okay, tapos na tayo dito na part. Sasara na natin. At doon na tayo sa taas para doon sa panel. O ba yung breaker natin. Bumaba pala yung breaker natin. Ayun. Okay.
So, akyat na ako sa bubong at ikakabit ko na yung solar panel. So, ayan yung taas ng bahay ko. Tsaka ito yung 5 kilowatt ko na on-grid setup, which is ako lang rin yung nag-install. So, dito natin ilalagay yung 200 watts para dun sa 12 volt system ko. Ayan. Actually, mayroon na itong panel dati, isang 100 watts. Kaya ina-upgrade ko lang. Nilipat ko yung 100 watts doon sa isa kong bahay. At yun nga, pinalitan natin ng 200 watts. Ayan. So, makita nyo, ayan, ganyan yung pag-install ng T-roof. Ayan. So, ito, nilalagyan ko lang ng mga waterproofing para sure talaga, aside dun sa rubber na nilagay ko sa ilalim, meron din siyang waterproofing. So lahat yan ini-sprayhan ko para sure tayo na yung maiwasan natin yung leaking. So ito yung end clamp, dito natin ilalagay yan. So dahil maiksi lang siya, pwede natin i-slide lang yan dyan. Yan. Ganyan lang yan, patong sa panel. Mamaya ipakita ko sa inyo paglagay ko ng panel. Nasa baba pa, kailangan ko ng assistant kasi medyo mahirap iakyat. So ito yung cable ng solar panel, kaso lang dito tulad sa ibang solar panel na mayroon siyang iba-iba yung kulay, I mean color coded, like this one na red saka black. Dito naman puro black, pero mayroon siyang sticker na minus saka plus. So ito yung positive natin. Tingnan nyo kung makikita nyo. Ayan. Tsaka ito. So itong plus, dito natin ikakabit sa red. So bali hindi mo naman makabit din ito pag mali kasi magkaiba yung
dulo. So hindi mo pwedeng ipagkabit tong dalawa na positive at negative. So partner talaga yan palagi. Saka dito, okay, meron siyang note, do not disconnect under load. Okay, so ikabit ko lang muna kasi pag nilagay ko yung panel, medyo mahirap na ikabit. So sa pagkabit, pakinggan mo lang yung click. Ewan ko kung marinig niyo yung click, pero pag nag-click na siya, yun na yun. Ganon din dito. Yan. Okay. So connected na. Sa pagkabit, kasi maiksi lang yung sobra, kaya slide na lang natin diretso. Yan. Tapos saka higpitan. So yung ginamit ko pala nito, puro end clamp. Kasi isang panel lang siya. So dulo-dulo lang yung nilalagyan natin. Pag dalawang panel, sa gitna, yung bibilhin mo dapat is yung mid clamp. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mid clamp dito. So ayan, tapos na yung setup natin na 12 volt system. Pero kahit 12 volt system lang ito, pwede ko rin siyang bilhan ng inverter para makagamit ako ng 220 volt. As I promised, na ipakita ko sa inyo yung mid clamp. Ganito yung mid clamp. Dito tayo. Ayan. Ito yung mid clamp. So ito yung ginagamit pag dalawang panel or in between ng panel yung kailangan mong lagyan ng holder. So yan, ito yung clamp na yan. Okay, na kabit na natin yung solar panel sa taas. Kaya i-commission na natin. Switch on na natin. Una, yung battery. Ayan. So nag-starting na siya. Ngayon. So, ngayon naman, i-on na natin si solar panel. Ayan. Yung load, hayaan muna natin yan. Dito naman tayo sa solar panel. So, yun. Nag-start up na. Tapos, ayan na. Mayroon tayong voltahe galing sa solar panel. Ayan. So 13.1 volts kasi medyo wala na masyadong araw. So, ayan, 13.2 volts na siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Kaya titingnan naman natin yung voltahe ng solar panel natin. Ayan. So, 15.8 volts or 16.8. Yan yung voltahe ng solar panel natin. Yung charging current naman, ito yon. So, ito, nagbabago naman yan. Nagbabago yan depende sa sikat ng araw. So, battery natin, ngayon nasa 100%. Battery voltage, 13.5. Sa load,
wala pa rin kasi wala man tayong load. Pero kung i-on natin tulad kanina sa pagde-test, meron pa rin tayong mga 1.2 kasi 1.2 nga yung load pa natin. Hindi pa nakabit yung ibang ilaw. Buka natin. So on na yung load side. On ko lang yung breaker. Ayan. So 1.15, almost 1.2. Katulad pa rin kanina. So switch off ko lang ulit. So susunod. Ayan, kasi wala pa tayong harvest. Kasi kako-on lang nung ano natin, ng load natin. I mean, ng solar panel. Tsaka dito, wala pang load kaya 0 pa siya. So, yan yung battery temperature. Tsaka yung settings. So, sa settings naman, ito yung babaguhin ko na. Gagawin ko siyang automatic. Lalagay natin siya doon sa settings na yung pinakita ko sa inyo kanina na 0. So yung 0, ayan, nighttime on and daytime off. So sa pag adjust naman, so ito yung set key, i-press and hold lang natin. Ayan, nagbi-blink siya. So dito naman natin itataas or ibababa yung gusto nating settings. So ngayon ang gusto natin is, ang gusto ko is automatic mag-on at mag-off. So ilalagay ko siya sa 0. Once nasa 0 na siya, press ko lang ng matagal ulit. Ayan. So nagsisave na siya. So ganun lang. Yun na yun. Working na. At sa final touch, wag nating kalimutan maglagay ng mga label para at least hindi natin makalimutan or para doon sa ibang kasama natin sa bahay, mayroon silang guide kung anong dapat gawin. Like maglagay ka ng note kung anong dapat unahin sa pag-off at anong unahin sa pag-switch on. So pag-usapan naman natin ngayon kung magkano ang gasto. So first, sa 200 watts na solar panel, ang bili ko nito is 3,500. Tapos yung 100 ampere hour na battery, nabayaran ko naman ito is 6,500. Tapos si MPPT na solar charge controller na 20 amperes, ang bili ko naman ito is 3,000. Tapos sa railings, yung buong isang length is 4 meters, pero yung nagamit ko is half lang, at ang buong length is 1,200. So kasi half lang yung nagamit ko, so sabihin natin na 600 lang yung gasto ko nito. Tapos sa MC4 connector, isa lang rin yung nagamit ko. So yung pair niya is 60 pesos. Sa DC breaker naman, tag 300 yung isa, 3 piraso yun. So nasa 900. Kasi 3 pieces yan. 3 pieces. Pagkatapos, breaker box, yung nabayaran ko nito is 450 pesos. Tapos yung end plug na 4 na piraso is tag 50 yung isa, so nasa 200 pesos. Yung sa T-roof na 4 na piraso din,
tag 100 yung isa. So, 200 pesos. So, yan yung mga nagasto ko. Meron pa mga kunti-kunti. Sa wiring pala, sa cable, yung cable is 80 pesos per meter. So, sabihin lang natin na gamit tayo ng 10 meters. Tapos, dapat dalawa kasi yun kasi yung red saka yung black. So, sabihin natin na 20 meters yung nagamit natin. 10 meters black and 10 meters red. So, nasa 1,600. Sa 10 meters yan. Times 2 kasi black and red. So, yan yung total na nagasto ko sa aking setup ngayon. Mayroon pang pakunti-kunti, pero majority ng materials, ito yun. So, pag i-total natin, nasa 17,210 pesos. So, ito yung estimated na magagasto natin kasi meron pa yata akong hindi nasama na mga maliit-liit na ginagamit ko sa aking setup. Ito yung magagasto mo, estimate, kung ikaw lang yung mag-install. Pero pag pinagawa mo, pina-install mo, so plus installation fee pa yan. Yun, sa installation fee, depende sa installer. Magkano yung charge niya. Mayroon namang nakapackage na or yung iba, installation lang talaga sa kanila. So at least meron kayo idea kung magkano yung magagasto nyo. Or kung kayo naman gagawa, at least meron kayong idea magkano yung iba-budget nyo. So hanggang dito na lang. Panoorin nyo rin pala yung iba kong video. Ayan. At hanggang sa susunod na mga project. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, at comment lang kung mayroon kayong katanungan. Salamat!